Nabuklod ang kabaong. Walang kamag-anak ang gustong magbukas nito. Ang seremonya ay ginawa ng mabilis sa 7:00 ng umaga at ang listahan ng mga panauhin ay magkasya sa isang piraso ng tinapay. Ngunit ang hindi alam ng sinuman ay ang libing na iyon ang ikatlong pagkakataon na idineklara na patay si Tien Dubois. Ang una ay sa isang pag-crash ng eroplano sa Alps. Ang pangalawa, sa isang mahiwagang apoy sa kanyang mansyon. Ngayon, sa edad na 67, ang milyonaryo ay muling opisyal na patay, ngunit hindi kumbinsido ang pinuno o ang coroner. Makalipas ang ilang oras matapos ang seremonya, isang sobre na may bahid ng dugo ang lumitaw sa lokal na istasyon ng pulisya. Sa loob, isa lang ang pangungusap. Namatay siya sa ikatlong pagkakataon. Ngunit hindi pa ito inilibing. Kung gusto mo ng mga tunay na kwento o mga kwento na inspirasyon ng mga katotohanan na walang maglakas loob na sabihin, na may misteryo, mga lihim at twists, mag-subscribe ngayon sa channel. Dahil ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang at ang pagtatapos nito ay magbibigay sa iyo ng goosebumps. Sa maliit na bayan ng Sospel, sa timog ng Pransya, alam ng lahat ang pangalang Tien Dubois. O akala ko alam ko. Mayari ng 5 pagawaan ng alak, isang pribadong koleksyon ng sining nakaribal sa mga museo, at isang mansyon na itinayo sa mga pundasyon ng isang medieval na monasteryo, si Tiene ay nanirahan tulad ng isang eleganteng anino. Hindi siya kailanman lumitaw sa publiko. Ang pinakahuling mga larawan niya ay 20 taon na ang nakararaan. Umunlad ang kanyang negosyo nang walang nakakaunawa kung paano. Ngunit ang pinaka-nakakaakit ng pansin ay ang kanyang kakayahang mawala. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumagsak ang kanyang pribadong eroplano malapit sa hangganan ng Switzerland. Hindi nila natagpuan ang bangkay. Makalipas ang ilang buwan, lumitaw siyang nakangiti sa isang dalampasigan sa Croatia, na nagsasabing ito ay isang maling komunikasyon. Noong Lunes, nasunog ang kanyang mansyon sa kalagitnaan ng gabi. Natagpuan ng mga bumbero ang mga nasunog na labi hanggang sa natuklasan nila na ang mga ito ay pag-aari ng isang empleyado na nawala ilang araw na ang nakararaan. Muling lumitaw si Tien na natatakpan ng isang scarf na sutla na nagsasabing naglalakbay siya nang mangyari ang lahat. Sa pagkakataong ito, natagpuan ang bangkay sa loob ng basement ng kanyang pinakamatandang winery. Nakasuot siya ng maitim na Amerikana na nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at isang liham sa kanyang bulsa. Ngunit nawala ang liham sa daan patungo sa morgue. At ang coroner, nakakapagtaka, ay hindi kailanman pumirma sa pangwakas na ulat. Makalipas ang 2 araw ay nawala siya, at tanging ang kanyang singsing sa kasal ang naiwan sa mesa. Ang libing ay binabantayan ng 2 armadong security guard. Ang isa sa kanila ay may accent sa silangang Europa. Tumanggi namang banggitin ng isa ang kanyang pangalan. Kabilang sa ilang mga panauhin ay isang babae na nakasuot ng itim na belo, na nakatayo ng hindi gumagalaw sa buong seremonya. Sa huli, bumulong siya ng isang bagay sa Aleman at nagiwan ng isang itim na orchid sa kabaong. Isang hardinero sa pagawaan ng alak na nagsasalita ng matatas na Aleman, kalaunan ay nagkwento na sinabi niya. Ngayon ay malaya na siya. Ngunit walang sinuman ang maliligtas. Ang pari na namuno sa seremonya ay inatake sa puso makalipas ang ilang oras. Dinala siya sa Nice, tahimik lang. Walang balita sa mga pahayagan. Walang saklaw. Walang opisyal na tala mula sa pamilya. Nang gabing iyon, ang sistema ng seguridad ng mansyon ng Dubois na hindi pinagana sa loob ng maraming taon ay muling binuksan. Isang video file ang ipinadala sa isang hindi kilalang numero. Ipinakita sa video ang isang malabo na imahe ng basement. At isang figura na nakasuot ng madilim na damit na tumataas mula sa lupa. Nang dumating ang mga opisyal sa mansyon ng Dubois, upang siya satin ang mahiwagang video, sinalubong sila ng isang tao, si Madeleine Rossiu, ang kasambahay. 29 na taon na siyang nagtatrabaho sa bahay. Alam niya ang bawat pulgada ng mga pasilyo ng bato, bawat ingay ng sahig na gawa sa kahoy at bawat katahimikan ng kaluluwa ng boss. Hindi natakot si Madeleine sa presensya ng mga investigador, ngunit hindi rin niya sila inanyayahan na pumasok. Iniabot lang niya ang isang maliit at lumang susi na hawak ng pulang sinulid. Nasa kwarto niya ang safe. Ngunit maaari lamang itong buksan sa hating gabi. Nagiwan siya ng malinaw na mga tagubilin, sabi niya, nakababa ang kanyang mga mata, na tila ang pag-ulit ng mga salitang iyon ay mawawalan ng pag-asa sa ilang sagradong pangako.
Sa loob ng kwarto, natagpuan nila ang tatlong bagay. Isang peking pasaporte na may pangalang Jacob Leonard, ipinanganak sa Poland. 2, kwento ng aktres, kapag nalaman nila yan, yun ang dahilan kung bakit ako nabigo. 3, at isang lumang larawan na kinunan noong 1979 ng 5 lalaking nakasuot ng suit na nakikipagkamay sa harap ng isang pundasyon na tinatawag na Project Mirror. 4 sa kanila ang nagiinit ang mukha. 1 lang ang nanatiling nakikita. Ang parehong mukha ni Chen. Natahimik ang delegado ng ilang segundo. Nakilala niya ang pangalang iyon. Ang Mirror ay isang acronym na, noong dekada 80, ay kumalat sa hindi kilalang mga lupon ng katalinuhan ng Europa. Isang ipinagbabawal na proyekto na naugnay sa mga eksperimento sa pag-iisip, pagmamanipula ng pagkakakilanlan at kontrolado ang induced death. Opisyal, hindi ito umiiral. Nang sumunod na linggo, nilabag ang libingan ni Chen. Walang laman ang kabaong. Walang bakas ng panlabas na paglabag, walang bakas ng paa, walang bakas ng lupa sa labas ng lugar. Parang nawala na ang katawan. Hindi ito iniulat ng mga pahayagan. Ipinagbabawal pa rin sa press na banggitin ang pangalang Dubois. At ang anumang pagtatangka na mag-publish sa online ay tinanggal sa loob ng ilang minuto, na parang may isang hindi nakikitang filter na nagwawalis sa internet. Pagkatapos ay hinanap ng isang matandang pari mula sa lungsod ng Menton ang delegado. Nasa kanyang mga kamay ang isang lumang talaarawan na may pagod na takip na katad. Sinabi niya na ibinigay sa kanya ni Chen mahigit 30 araw bago ang kanyang kamatayan. Ang talaarawan ay naglalaman ng magulong mga tala, mga scribbles sa Latin, at mga numero na mukhang mga geographical na coordinate. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang parirala ang inulit na isinulat sa kinakabahan na sulat kamay. Huwag mong banggitin ng malakas ang pangalan niya. Nakikinig siya. Ibinasura sana ni Sheriff Armand ang kaso bilang hindi maipaliwanag nang dumating ang isang dayuhan sa kanyang pintuan na may dalang backpack lamang at peklat na tumawid sa kanyang mukha mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang pangalan niya ay Marek Gorski at sinabi niya na nagmula siya sa Poland. Ngunit ang kanyang accent ay neutral, sinanay na. Ginamit niya ng tumpak ang mga salita na para bang ilang taon na siyang natututong itago ang katotohanan sa loob nito. Nagtrabaho ako sa kanya. Ngunit ang kanyang pangalan ay hindi Chen Dubois. Iyon ay kalaunan, sabi niya, habang iniwan niya sa mesa ang isang kopya ng parehong larawan na natagpuan sa safe, ngunit walang mga gasgas na mukha. Itinuro ni Marek ang bawat mukha sa larawan. Isa-isa, sinasabi niya ang mga pangalan na hindi pa narinig ni Armand maliban sa Julilion Marcet, na kilala sa mga lihim na file ng Interpol bilang arkitekto sa likod ng Project Mirror. Opisyal na namatay si Leon noong 1983 matapos ang isang pag-atake sa Brussels. Ngunit negatibo ang umiling ni Marek. Hindi siya namatay. Binago niya ang kanyang mukha at pagkakakilanlan. Kilala mo siya bilang Chen Dubois. Ayon kay Marek, ang Project Mirror ay nilikha upang manipulahin ang mga alaala at burahin ang mga pagkakakilanlan ng buo. Ginamit nito ang pang-eksperimentong teknolohiya batay sa malalim na trauma, chemical na hypnosis, at mga wikang naka-encode ng imahe. 7 tao lamang ang matagumpay na muling ipinanganak. 3 ang nabaliw. 2 ang nawala. Ang isa ay tumakas patungong Asya. At ang huling, nagtatag siya ng isang imperyo ng katahimikan sa timog ng Pransya. Pagkatapos ay inilabas ni Marek ang isang maliit na analog tape recorder at pinindot ang play. Isang malalim at hindi mapag-aalinlanganan na tinig ang nagsabi sa nakatigil na Pranses. Kung nakikinig ka dito, ito ay dahil natagpuan nila ako. Huwag mo akong hanapin. At para sa kapakanan ng Diyos, huwag buksan ang basement na ligtas. Ngunit binuksan na nila. Sa loob, natagpuan nila ang isang huwad na pader at isang spiral na hagdanan na humahantong sa isang ganap na silid sa ilalim ng lupa. Walang mga bintana. Mute. Walang signal. Sa gitna, isang katad na upuan na nakaharap sa dingding. At sa ibabaw nito, isang manika na porselana na may mga mata na tinahi ng pilak na sinulid. Sa dingding sa harapan, may nakasulat sa pinatuyong dugo. Ang katotohanan ay hindi magkasya sa iisang katawan. Ngayon lang nakaramdam ng ganito kalamig si Chief Armand sa loob ng isang saradong lugar.
Ang silid sa ilalim ng lupa sa ilalim ng mansyon ng Dubois ay tila itinayo upang hindi kailanman matagpuano, hindi kailanman palabasin ang sinuman. Ang mga pader ay mailinya na may tingga. Ang sahig, na gawa sa makapal na semento, ay nagtatago ng mga marka na mukhang mga sinaunang simbolo, tulad ng mga baligtad na mapa o mga sinaunang circuit. Lahat ng naroon ay sumigaw ng katahimikan. Nagsindi si Marek ng flashlight at itinuro ang isang sulok ng silid kung saan may lumang steel cabinet. Sa loob, isang solong pulang folder na may inscription pagulit D3. Nang buksan nila ito, natagpuan nila ang natitira sa isang eksperimentong ulat mula sa Project Mirror. Ngunit ang mga kumot ay pinutol, ang mga salita ay napunit, ang mga talata ay nadungisan ng madilim na tinta. Sa kabila nito, isang pangungusap ang nakakuha ng pansin. Ang individual 3 ay may malay na mga fragmentation. Ang pagkakakilanlan ay muling itinayo sa ilalim ng banta. Ang kamatayan ay ginagamit bilang isang punto ng muling pag-uusap. Nakasimangot si Armand. Ano ang ibig sabihin nito? Walang pag-aatubili na sumagot si Marek, magpapakamatay siya. Upang maalala kung sino siya. Ang paghahayag ay masyadong walang katuturan. Ngunit ito ay may katuturan. Ang 3 pagkamatay ni Chen sa publiko ay hindi nakatakas. Ang mga ito ay mga reboot. Mga paraan upang burahin ang mga bakas na nakaraan at muling install ang isang bagong bersyon ng iyong sarili na parang ito ay software ng tao. Ang kamatayan ang pindutan ng pag-reset. Ngunit may isang bagay na nabigo. Nitong mga nakaraang buwan, nag-iiwan si Chen ng mga bakas tulad ng talaarawan na ibinigay sa pari, ang safe na mailarawan at ngayon ang pag-record sa basement. Parang sa kauna-unahang pagkakataon gusto niyang makita. Para bang sinusubukan niyang pigilan ang ika-4 na kamatayan. Habang sinusuri ni Armand ang malabo na mga tala, dahan-dahang bumaling si Marek sa manika na porselana sa upuan. Sa nanginginig na mga kamay, inalis niya ang mga pilak na sinulid mula sa kanyang mga mata. At sa likod nila, nakatago ang isang piraso ng lumang papel na nakatiklop hanggang sa milimetro. Sa gitna, may nakasulat na pangalan na Eloise. Bumulong si Armand, sino siya? Sumagot si Marek sa mababang tinig na tila ang kanyang sariling pangalan ay maaaring magising ng isang bagay sa silid ang tanging tao na hindi niya malilimutan. Sa wala sa 3 buhay. Sa loob ng halos 2 dekada, ang pangalang Eloise ay hindi lumitaw sa anumang mga talaan na nakalink kay Chen Dubois. Walang sulat, walang tala, walang larawan. Na para bang sinadya niyang burahin sa buhay niya. Ngunit ang piraso ng papel na nakatago sa mga mata ng manika ay nagpapatunay na, sa kabila ng mga pagkamatay, sa kabila ng mga bagong pagkakakilanlan, may ilang bahagi ng kanyang pagkatao na naaalala pa rin siya. At iyon ay mapanganib. Batay sa sulat kamay ng pangalan, iniutos ni Chief Armand ang paghahanap sa mga archive ng paaralan ng rehiyon na inihambing ang mga talaan mula sa 1,970. Pagkatapos ay natagpuan nila ang isang tahimik na pahiwatig na nakatago sa isang listahan ng mga nagtapos ng isang paaralan ng sining sa Marseille. Doon, kabilang sa halos hindi mabasa na mga pangalan, ay Eloise Lenard. Parehong apelyido ng peking pasaporte na natagpuan sa safe. Kapatid niya ba siya? Tanong ni Armand, halos walang tinig. Umiling si Marek. Higit pa rito. Iyon ang answer. Ayon sa inihayag ni Marek, bago naging Chen si Leon, bago tumakas sa Poland, umibig na siya kay Eloise. Siya ay isang pintor, malaya, kritikal sa rehimen. Inaresto sila ng magkasama noong 1978 dahil sa pagkakasangkot sa isang protesta ng mga estudyante. Ngunit isa lamang sa kanila ang natitira. At eksakto sa sandaling iyon na inalok ng gobyerno si Leon ng isang kasunduan kalayaan, kapalit ng kanyang paglahok sa proyekto ng Mirror. Tinanggap niya. Nawala siya. Ngunit ngayon ay lumilitaw ang bagong ebidensya sa atik ng mansyon ng Dubois, na nakatago sa likod ng isang huwad na pader, natagpuan ang isang napakalaking screen na natatakpan ng puting tela. Kapag nabuo ito, naparalisa ng imahe ang lahat ng naroroon. Ito ay isang larawan ni Eloise, hindi tapos, may maselan na mga tampok, ngunit walang mukha. Tulad ng kung ang artist Chen ay hindi na maaaring matandaan sa kanya ganap. O, mas masahol pa, natatakot siyang tapusin ito. Sa kanang sulok sa ibaba ng painting, isang halos nabura na pangungusap ang nagsasabing.
Kung naaalala ko ang kanyang mukha, bumabalik ang lahat. Lahat ng ano? Nang gabing iyon, misteryosong nawala ang painting sa istasyon ng pulisya, kung saan ito dinala para sa forensics. Walang alarma na na-trigger. Walang kamera na nag-record ng paggalaw. Sa kabila nito, nagiwan sila ng bagong sulat. Sa loob nito, 2 salita lamang. Huling pagkakataon. Ang basement ng Dubois Winery ay nagtatago ng higit pa sa alak. Kabilang sa mga lumang bariles at kahon ng napakabihirang mga vintages, natagpuan ni Madeline, ang kasambahay, ang isang bote na kakaiba na tinatakan ng pulang wax at isang metal na selyo na walang sinuman ang maaaring makilala. Wala sa inventaryo ang bote. Wala itong label. Isang simbolo lamang ang nakaukit sa base, isang baligtad na titik na F sa loob ng isang bilog. Project Mirror. Sinira ni na Armand, Marek, at Madeline ang selyo gamit ang isang surgical box cutter. Sa loob, na protektado ng isang silindro na salamin, ay isang maingat na nakatiklop na liham. Ang kaligrapya ay matatag, masining. Walang duda ang lagda sa dulo, Eloise. Ang liham ay may petsang Agosto 17, 1982, isang buwan bago ang pangalawang kamatayan ni Tienny. Ang teksto ay kasing direkta at nakakapinsala. Leon, hindi mo naman ako pinabayaan. Naglaho ka. Sa bawat bagong pagkakakilanlan, pinuputol mo ang isang bahagi ng iyong sarili. Pero nandito pa rin ako, sa mga stroke na nakalimutan mo, sa mga salitang hindi mo na kayang bigkasin pa. Sabi nga nila, hindi mo na maaalala pa, mawawala na ang sakit. Ngunit lumalaki ito. At lalamunin ka nito. Kung naaalala mo ako, mamamatay ka. Ngunit kung hindi mo maalala, patay ka na. Ang liham ay nagtapos sa isang pinutol na pangungusap na tila ang papel ay napunit bago ito natapos. Ang ika-4 na kamatayan ay, at wala nang iba pa. Natahimik si Marek ng ilang minuto. Sinabi niya, alam niya na naabot na niya ang hangganan. 3 pagkamatay ang pinakamataas na pinahihintulutan ng sistema. Ang ika-4. Ito ay hindi na maibabalik pa. Nang umaga ding iyon, nakuhanan ng mga security camera ang isang figura na pumasok sa TV ni Chen. Walang nakakita sa mukha. Isang detalye lamang ang nakakuha ng pansin, ang nanghihimasok ay nagiwan ng isang bagay sa walang laman na libingan. Ito ay isang itim na orchid kapareho ng isa na iniwan ng mahiwagang babae sa libing. Sa madaling araw, isang bagong hindi nagpapakilalang email ang ipinadala kay Chief Armand na may isang attachment, isang nascan na imahe ng pagpipinta ni Eloise na ngayon ay may buong mukha. Ngunit sino ang natapos ang pagpipinta na iyon? At higit pa kung namatay si Chen sa ika-3 pagkakataon. Sino ang nagtangkang pumatay sa pang-4? Ang hindi nagpapakilalang email na dumating sa istasyon ng pulisya ng Sospel ay naglalaman ng higit pa sa natapos na imahe ng pagpipinta ni Eloise. Sa tabi ng attachment ay isang link na protektado ng password na may mga tiyak na tagubilin panoorin ang video na ito ng mag-isa. Pagkatapos ay sunugin ang aparato. Hindi pinansin ni Chief Armand ang babala. Tinawagan niya sina Marek at Madeline. Sabay nilang binuksan ang file. Nagsimula ang video sa static. Kalaunan, nalinis ang larawan. Ang recording ay nasa itim at puti at nagpapakita ng isang madilim na silid na nailawan lamang ng isang pendant lamp. Sa gitna, nakaupo, ay si Chen Dubois, matanda ngunit malinaw. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Sa ilalim ng kanyang mga mata, 2 malalim na madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, na tila dala ang lahat ng mga alaala na sinubukan niyang burahin. Kung pinapanood mo ito ay dahil may lumabag sa huling layer. Sabi niya, nagiinit ang boses niya. Hindi ito pagtatapat. Ito ay isang babala. Tumigil siya at lalong lumakas ang kanyang paghinga. Sabi nila, ang pagalis ng alaala ay magliligtas sa akin. Na ang bawat bagong kamatayan ay magdudulot sa akin ng kapayapaan. Ngunit walang nagsasalita tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Kapag naaalala mo ang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos ay tumayo si Tiene at naglakad patungo sa isang pader na natatakpan ng mga guhit na gawa sa kamay. Mukha sila. Daan-daang mukha. Ang ilan ay hindi kumpleto. Ang iba ay malabo. Ngunit lahat ng pambabae. Sa gitna, isa lang ang pininturahan ng perpekto, si Eloise.
Siya ang simula ko. At ito na ang katapusan ko. Naputol ang video. Itim na screen. Ngunit ang pangalawang file ay lumitaw sa pagkakasunod-sunod isang sipi ng seguridad mula sa paggawaan ng alak na kinunan 3 araw bago ang opisyal na pagkamatay ni Chen. Sa loob nito, tila nagtutulak ng wheelchair si Madeline. At nakaupo sa ibabaw nito. Buhay pa si Chen. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang lalaki ang parehong isa na kalaunan ay nagpakita sa istasyon ng pulisya na nagsasabing siya si Marek. Ngunit hindi ito ang parehong Marek. Malupit na bumaba ang sentimo, may nag-aakalang ang pagkakakilanlan ni Marek para itago ang katotohanan. Kinaumagahan, natagpuan sa ilog ang tunay na bangkay ng nawawalang coroner na may mga bakas ng pagpapahirap. At nakadikit sa kanyang shirt may isang sulat. Ang ika-4 na kamatayan ay hindi sa kanya. Yung mga nag-aalala sa kanya. Nang bumalik si Armand sa istasyon ng pulisya ng umagang iyon, natagpuan niya ang impostor na nagpapanggap na si Marek na tahimik na nakaupo sa kanyang mesa, nagbabasa ng isang lumang pahayagan. Ang katahimikan sa kanyang mukha ay hindi tumugma sa kaguluhan na nararanasan ng lungsod. Isinara ng hepe ng pulisya ang pinto, inilagay ang pistola sa mesa at sinabi lamang. Sino ka? Umiti ang impostor. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay. Sumagot siya, isa lang akong pagmumuni-muni. Nakita mo naman ang pangalan ng project, di ba? Mirror. Salamin. Wala namang ganun, parang ganun. Pagkatapos ay may sinabi siya na nagpabaliktad sa investigasyon. Hindi siya undercover agent. Hindi siya mamamatay tao. Siya ang huling nakaligtas sa proyekto ng Mirror. At ang kanyang misyon ay simple upang matiyak na si Leon Otien ay hindi kailanman naaalala ang lahat ng sabay-sabay. Ang isip ng tao ay hindi nilikha upang maglaman ng 3 buong buhay. Kung naaalala niya, gumuho ang sistema. At ang kanyang pagbagsak. Hinatak niya ang lahat sa kanya. Hindi makapaniwala si Armand at tinanong kung bakit natapos ang pagpipinta. Sumagot ang impostor na may isang bagay na parang tula dahil ang sining ay ang tanging code na hindi maaaring hadlangan ng isip. Hindi niya naalala si Eloy sa mga salita. Naalala niya ang mga bakas, may kulay, may kawalan. At nang matapos niya ang kanyang mukha, sa wakas ay nakita niya muli ang kanyang sarili. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay malupit ang pagkilos ng pagtatapos ng larawan ay nag-activate ng mga alaala na masyadong pinipigilan. Hindi lamang tungkol kay Eloise, kundi tungkol sa ginawa ni Leon o pinahintulutan na gawin sa mga taon ng Mirror. Mga taong nawawala. Manipulahin ang mga konsensya. Mga pagsubok sa mga bata. At lahat ay dokumentado sa anyo ng mga hindi natapos na mga kwadro na nakatago sa paligid ng mansyon. Nang gabing iyon, si Madeline, ang tapat na governess, ay natagpuang patay sa kanyang bahay na may basag na salamin sa kanyang dibdib. Nakasulat na may pulang lipstick sa salamin, isang salita lamang. Naalala ko. Tinapos na niya ang picture. Hindi ni Ten. Ngunit ni Eloise. At iyon ang kanyang nakamamatay na pagkakamali. Ang atik ng mansyon ng Dubois ay nagtataglay pa rin ng isang huling lihim. Kabilang sa mga lumang papeles, punit na tala-arawan at walang laman na mga frame, natagpuan ni Armand ang isang kahoy na kahon na inukit ng kamay na may pangalang Eloise na inukit sa maselan ng mga titik. Sa loob, isang lumang cassette recorder na may isang solong recording na may markang Pour Louis para sa kanya. Nagatubili ang delegado bago pindutin ang play. Si Mareko, kung ano ang natitira sa kanya, ay nanonood lamang, tahimik. Nang mapuno ng boses ni Eloise ang silid, may nagbago sa hangin. Malambot ito, ngunit nagdadala ito ng hindi matiis na timbang. Leon. O Tien. O kung anuman ang pangalan na ginagamit mo ngayon. Hindi ako nagsusulat sa iyo dahil sa galit. Nagsusulat ako dahil alam ko na sa kaibuturan ng iyong kalooban, tao ka pa rin. Dahil alam kong mahal mo ako. Ngunit kailangan kong maunawaan mo ang lahat ng ito. Iyon ang kanyang pagpipilian. Tumigil siya ng matagal. Isang ingay ng papel na nakatiklop sa background. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Noong natanggap nila ang proyekto, binigyan nila kami ng pagkakataong makalimot. Tumanggi ako. Tinanggap mo. Ang tanging natitira sa akin ay ang nakatagong alaala. Ngunit may isang bagay na hindi mo pa nalalaman.
Tumagal ng halos 1 minuto ang sumunod na katahimikan. Nabigo ang tape ng ilang segundo. Pagbalik niya, lalong nanginginig ang boses niya. Noong kinuha ako, buntis ako. Mula sa iyo. Ngunit binura nila ang lahat. At tinanggal din nila siya. Ipinanganak siyang walang pangalan. Walang ina. Walang ama. Nilikha bilang isang eksperimento, bilang isang numero. Paano? Reflex. Ang tunay na pagkabigla ay hindi ang nakalimutan ni Leon. Ito ang hindi niya alam ang lalaking nagpanggap na si Marek. Anak niya iyon. Dahan-dahang bumaling si Armand sa impostor. Hindi na siya ngumiti. Tahimik lang akong umiyak, nakatingin sa sahig. Sinubukan kong kamuhian ka, bulong niya. Ngunit nang matapos ko ang kanyang mukha, nakita ko ang aking sarili dito. At nakita ko rin kayo. Ang pag-ibig, tulad ng pag-ibig, kung minsan ay hindi na kailangang tandaan upang umiiral. Ngunit para sa ilang mga katotohanan, ang halaga ng pag-alaala ay kamatayan. Ang umaga sa sospel ay ipinanganak na maulap na tila alam ng kalangitan mismo na may matatapos sa araw na iyon. Ang lalaking kilala bilang Marek ay nakatayo sa harap ng hindi na ginagamit na dating punong himpilan ng Project Mirror. Isang brutalistang gusali na nakatago sa gitna ng mga inabandunang burol na ngayon ay natatakpan ng lumot at katahimikan. Tanging ang painting ni Eloise lang ang dinala niya, ang liham na iniwan nito at ang tape recorder na may huling mensahe. Sa pasukan, isang maliit na lead capsule ang inilibing sa ilalim ng kalawangin na plaque na may simbolo ng proyekto. Sa loob nito, inilagay niya ang lahat ang ebidensya, ang mga alaala, ang mga pangalan. At sa itaas, isinulat niya gamit ang kutsilyo sa konkreto mismo. Dito namamatay ang hindi kailanman ipinanganak. Ngunit alam niya na hindi ito sapat. Gumagana pa rin ang sistema sa isang nakatagong bahagi ng mundo. Pinoprotektahan pa rin ng mga nakaligtas sa proyekto ang kanilang nalalaman. At ang memorya, kahit na nabura ay palaging nakakahanap ng isang paraan upang bumalik. Makalipas ang ilang oras, pumasok ang lalaki sa sinaunang POV ng Chen. Sa pagkakataong ito, hindi na nawawala ang kabaong. May bangkay doon. Sa iyo. Nagkunwari siya ng sarili niyang kamatayan. Nagiwan siya ng liham para kay Armand. Sa loob nito, ang mga salitang ito lamang. Ang huling kamatayan ay hindi sa akin. Ito ay katahimikan. Pagkalipas ng 2 araw, nagsimulang makatanggap ang mga mamamahayag ng mga hindi nagpapakilalang file na may mga dokumento mula sa proyekto. Pag-ulat, mga pangalan, mga larawan, mga pag-record. Lumabas ang kwento. Pransya, Europa, ang mundo. Nabigla sila. Ngunit walang nakakaalam ng tunay na pangalan ng lalaking nasa likod ng mga paghahayag. Walang mga mukha na nakalantad. Walang nakumpirma na pagkakakilanlan. Ang natitira ay ang imahe ng pagpipinta ni Eloise na ngayon ay na-digitize, viralized, eternalized. At sa ilalim nito, isang sulat kamay na caption ng isang taong mahal niya ng labis upang makalimutan. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng pangalan. Lakas ng loob lang. Ang paglalathala ng mga archive ay yumanig sa Europa. Ang mga pahayagan na hindi pa naririnig ang tungkol kay Sospel ay nagpatakbo ngayon ng mga headline na may mga salitang tulad ng pagreprogram ng pagkakakilanlan, simulated na pagkamatay, manipuladong mga alaala. Ang pangalang Project Mirror ay naging magkasing kahulugan ng pagsasabwatan, katatakutan at katahimikan ng institusyon. Ngunit kahit sa harap ng mga dokumento, video at tinig na hindi na maitatanggi ay walang sinuman ang sigurado kung sino ang mabibilang-bilang sa larin. Nagbukas na ng formal na investigasyon ang gobyerno ng Pransya. Ang ilang mga pangalan na binanggit sa mga file ay nawala magdamag. Natagpo ang patay sa isang luxury hotel ang isang senador noong dekada 80. Isang Swiss banker ang nawala sa kanyang yacht. At ang isang dating punong opisyal ng teknolohiya ay na-ospital na may pagkasira ng kaisipan na inuulit ang isang salita reflex. Ngunit hindi lahat ng katanungan ay may kasagutan. Sino si Marek, opisyal? Sa kanya ba talaga ang bangkay na inilibing sa Kyiv? Bakit nga ba nagdulot ng matinding reaksyon ang pagpipinta ni Eloise sa mga taong nakakita nito ng malapitan? Tinawag si Police Chief Armand para magpatotoo. Wala siyang itinatanggi. Wala siyang nakalimutan.
Ngunit sa pagtatapos ng proseso, nakatanggap siya ng isang nakatalukbong na rekomendasyon, kalimutan mo na. Balik ha sospel, nagtikang hiya magkinabuhi nga may bago nga kabugatan diri tungod han konsensya, kondihan konsensya. Linggo-linggo siyang bumibisita sa kung saan inilibing ang bangkay na hindi pinangalanan. At sa katahimikan, binasa niya muli ang huling pangusap na naiwan sa improvised tombstone. Dito namamatay ang hindi kailanman ipinanganak. Ngunit sa kanyang mesa, sa loob ng isang nakalok na drawer, itinago ni Armand ang isang item na hindi niya kailanman ibinigay sa mga otoridad, isang pangalawang tape ng Eloise, kung saan sinabi niya. Kung mali ang lahat, hanapin ang pagmumuni-muni sa pagmumuni-muni. Hindi siya patay. Naghihintay siya. At doon, sa harap ng kanyang sariling imahe na makikita sa salamin ng cassette tape, naunawaan ni Armand ang isang bagay na kakilakilabot. Ang katotohanan ay maaaring ilibing. Ngunit hindi siya kailanman nagpapahinga. Natapos na ang pag-uusap ni Eloisa sa pamamagitan ng pag-aaral. Latitude, longitude, altitude. Ang punto ay minarkahan ang isang maliit na nayon sa kabundukan ng Romania, isang lugar na napakaliblib na kahit ang Google Maps ay hindi nagabala na pangalanan ito. Hindi nag-isip ng 2 beses si Armand. Ibinaba niya ang kanyang cellphone, kinuha ang kanyang jacket at umalis. Hindi niya binalaan ang sinuman. Alam niya na ang hinahanap niya ay hindi mahahanap sa pamamagitan ng opisyal na pamamaraan. Matapos ang ilang oras sa kalsada at isang pagakyat sa paglalakad na muntik na siyang pabagsak, nakakita siya ng isang simpleng bahay, yari sa bato, walang kampanilya, walang kuryente. Kumatok siya sa pinto. Walang sumagot. Ngunit hindi ito nakalok. Sa loob, malamig ang hangin, tahimik pa. Sa mga dingding, ang mga guhit ng uling mga mukha na mukhang pamilyar, ngunit baluktot, ay dumami na tila iginuhit ng isang taong nakakita sa kanila sa isang panaginip o sa delirium. Sa gitna ng silid, isang oval mirror na natatakpan ng itim na tela. Nagatubili si Armand. Tinanggal niya ang damit. Ipinakita ng pagmumuni-muni ang silid. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Doon niya narinig ang isang tinig sa likuran niya, kalmado, Jorge. Late ka na dumating pero nakarating ka na sa isang piraso. Tumalikod siya. Isang matandang lalaki na may mga mata na lumubog at mga kamay na may bahid ng tinta ay nakaupo sa isang upuan na gawa sa kahoy. Tila hindi siya nagulat. Ninatatakot. Pagod lang. Hindi na kailangan pang tanungin ni Armand ang pangalan. Alam ko. Hindi iyon multo. Hindi siya impostor. Ito ay si Ten Dubois. O kung ano ang natitira dito. Ang memorya ay may timbang, delegado. At nagdala ako ng marami. Ngayon ay walang laman ako. Ngunit ikaw, may espasyo ka pa rin. Itinuro ng matanda ang huling drawer. Sa loob, isang liham. Nakatuon kay Armand. Sulat kamay. Sinabi ng, ang katotohanan ay isang mana na nagkakahalaga lamang kapag ito ay nasusunog. Hindi sumagot si Armand. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata. At nang buksan niya ang mga ito, wala na ang lalaki. Makalipas ang ilang araw, nasunog ang bahay. Walang katawan. Walang bakas. Wala. Tahimik na bumalik ang delegado sa sospel. Hindi na siya muling nagsalita tungkol sa kaso. Ngunit gabi-gabi, bago matulog, tinatakpan niya ang salamin ng kwarto ng itim na tela. Dahil ngayon alam na niya. Ang pagmumuni-muni. Naghihintay pa rin ako. Kung nakarating ka na sa puntong ito, alam mo na ang ilang mga kwento ay hindi nagtatapos sa isang panahon. Nagtatapos sila sa isang etyo. Isang babala. Isang katahimikan. Magkomento sa ibaba na aalala ko kung nagkaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan ito hanggang sa katapusan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Dahil sa susunod na video, baka ikaw ang unang makakakita ng refleksyon.